Yun naman, in the interest of fairness, makakausap natin si Patrick Gatan, Direktor ng Major Flood Control Project ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways. Magandang gabi, Director Gatan. Good evening, Jessica. Sorry, talagang stranded ako eh. I tried my best, kaya lang talagang na-traffic up. I hope na monitor nyo po yung sinabi ni Architect Palafox. No? He's still here and he can listen to you. After Ondoy, alam ko maraming recommendations, not only from Architect Palafox but from a lot of people. Pero meron ho bang nangyari dun sa mga recommendations na yon para sana na siguro na hindi po muli babalik yung bangungot ng Ondoy? Katulad ng nangyayari po sa atin ngayon. Okay. Bago ko sagutin yun, gusto ko lang kayong inform na monitor namin yung rainfall nung kahapon at nung isang araw. Umabot ng 660 millimeter. Ang ibig sabihin, for the last 48 hours, ito'y ang millimeter na yung pag-ulan na dumating ay umabot ng 660 millimeter na kung i-compare natin sa Ondoy is only 455. So this is equivalent to 100 years flood frequency in the current period. So ito yung makikita natin, kaya dapat malaman natin ito dahil ang drainage natin, mga design lang natin is about 10-year flood frequency, yung iba 30 years, yung iba 100 years. So you can just imagine talagang hindi naman natin pwede kasi palakihin ito dahil pag pinalaki natin yung return period, masyadong mahal. So sasagutin ko lang yung kanina. Meron kasi kaming hinire or grant. It was a grant from World Bank to study yung Metro Manila flood control in-update ngayon. So ang number one na lumalabas na highest flood risk level, which is Pasig Marikina River Improvement plus large dam. Yan ho yung number one. Number two is May Kawayan River Improvement. And number three is Malabon Tuliahan River Improvement, South Parañaque Las Piñas R1, East Manggahan Floodway covering Cainta, Taytay, Pasig, and Marikina. West Laguna Lakeshore Land Racing for small cities around Laguna Lakeshore Dike. At dito makikita natin na hindi kasama yung Parañaque Spillway. Okay. Meron kaming study dyan. Then meron pang improvement of the inflow rivers to Laguna Lake, Manila Core Area Drainage Improvement. Ito ho yung mga drainage sa Manila. Meron na rin kaming ginawang studies dito. Lumalabas kasi dito ay 50 years ago yung mga drainage natin, hindi na-improve. So kailangan improve yung mga pumping stations natin, mga old age na, kailangan ayusin din dahil mahina na magbomba. Yung west of Manggahan area drainage improvement, then Valenzuela, Obando, may Kawayan. So na-identify namin, ito yung recommendation ng World Bank. Okay, so Director Gatan, may study ho naman kayo and you made the necessary recommendations. Tama po? Yes. Kung titingnan natin kasi, ang total estimate namin amount dito is about 352 billion. Okay, that's a lot of money, ano ho? Yeah, 352 billion. So, ganun kalaki, So, we have to look kung kaya ba natin sabay-sabay ayusin ito. Kaya meron dito kami priority na number one nga namin dito is Pasig Marikina, yung nasabi ko kanina, river improvements plus large dam. Ang ibig sabihin nito kasi, nung Ondoy, ang bumagsak sa is about 3,500 cubic meters per second, o 3,950. Ang capacity of Upper Marikina is only about nasa 1,000. So you can just imagine ang excess, yun na nag-overflow. Okay, so all the more po na dapat may mas masusing planning and may proyekto dapat dahil alam na ho natin na talagang unpredictable na itong bagsak ng ulan. Yung grant na binigay ng World Bank sa atin, ito yung recommendation nila ngayon kay Presidente. So ito ngayon yung hintayin lang namin. Pag-approve na ito, dadaan pa sa NEDA, i-screening ulit ng NEDA ito para makita nila kung talaga ito ay kailangan gawin. Opo.
Okay. Kasi ho, ang tinatanong nga po ngayon, 3 taon na ho ang nakalipas mula nung naondoy tayo pare-pareho. Ano po? And heto na naman, bumalik na naman po yung bangungot. Yun nga ho, kaya kailangan yatang i-assess natin whether enough was done para sana na-prevent po itong ganitong sitwasyon. Ano ang masasabi niyo doon, Director? Nag-grant nga yung World Bank na tumulong sa akin. At ito ay ginawa namin ng almost a year at na-submit lang sa amin ng bandang March yung final report at ito ay review lang ang NEDA, then akit kay Presidente, then yun, i-action na yan. Okay. So, when do we expect na magkakaroon po ng concrete solutions dito po sa mukhang taon-taon po natin nagiging problema sa medyo lumalala din pong pagbaha, Director? Yeah, actually kasi gusto nga ng secretary natin kasi pag dinaan pa natin ito sa proseso, talaga mahaba. No? Kasi una, ang laki ng perang kailangan natin. 350 billion. Evaluatis, pupunta ng Congress, and sa NEDA, and aproban sa itaas pa yun. No? So hindi, pagkatas gagawin pa yung detailed engineering nito. So in the making siguro, nasa 5 years ang estimate ko, no? Kung available lahat ng perang ito. Nako, pero 5 years po, paano po yun? Taon-taon ho tayong binabahan, medyo malala. Dito, hindi pa kasama yung pag-acquire ng mga right-of-way, no? Alam mo, ang hirap mag-acquire dito. So, maraming dapat gagawin dito kasi ilang libo ang ialisin sa Upper Marikina, na dapat i-relocate sila, no? So, ito yung mga kasama dun sa mga studies namin. May schedule nga kami na dito up to 2032. Ang schedule na lahat ng project nito. Yung long term, I understand, matagal ho, 5 years ho ang binanggit nyo. Short term, yung dredging ho, I understand, wala hong dredging na nangyari. Kanina, nag-meeting kami ng mga undersecretary with instruction ni Secretary Singson na yung merong hingang nga ng 5 billion, yung immediate na dapat nga namin gawin, ina-identify namin kanina, at hopefully we can finalize until Friday. Then siguro we can start right away. Okay, kasi naalala ko ho, sa Pampanga River, nagkaroon ng problema, hindi na-dredge ng mabuti dahil nagturuan po yata yung local government at yung DPWH kung sino magbabayad ng krudo ng dredger. No? At kung kailan binahana po tayo doon, saka lang po nagde-dredge after na nangyari na nga po yung problema. Yan ho, medyo short term. Yun po ba, hindi po ba pwedeng solusyonan kaagad-agad, Director? Palagay ko, may solution na dyan, yung director doon na naka-assign sa Region 3. Palagay ko, magagawa na ng paraan ho yan. Okay, so wala na pong problema kung sino ho sasagot sa krudo, tama po? Opo. Okay, maraming salamat, Director Gatan, sa oras po na ibinigay nyo sa amin. Thank you po. At in the interest of fairness, kinuha din po natin ang inyong panig. Maraming salamat po.